Hello po Kuya Kira. Si Ailey po ito. 6 years ago po nag-send na ako ng story. Ngayon na lang ulit ako makakapag-send. Sana po mapansin nyo. Siguro naman po halos lahat tayo nakaranas na ng sleep paralysis. Yun bang habang natutulog ka bigla ka na lang magigising tapos hindi mo magawang igalaw ang katawan mo. Sabi nila nangyayari ito dahil pagod ang katawan at isipan ng isang tao. Pero ang iba naman dahil daw sa negativity na nakakabit sa atin. Ito po ang iba't ibang karanasan ko tungkol sa sleep paralysis na siyang naging dahilan kung bakit natakot na akong matulog mag-isa. Taong 2018 ito nangyari. Nagtatrabaho ko nito sa bahay ng ate ko, pinsan ko. Naniniwala po ba kayo na kapag maganda ang takbo ng negosyo ay mayroong nakakabit na bad entity? Nakikita ko lang po yun sa mga napapanood ko kung saan nakikipagkasundo ang isang tao na gustong umunlad ang negosyo nila. Pero hindi ito katulad ng ganong senaryo. Kaya nakakapagtaka kung saan ba nanggaling ang alaga ni ate sa bahay. May 2 beses ko itong na-encounter sa bahay niya. Una noong naghihintay akong makauwi ang mga tauhan ni ate. Gabi na po yun. Kasama ko si Georgie na naghihintay sa sala. Nagbilin ako sa kanya na kapag nakatulog ako wag niyang bibitawan ng kamay ko. Dahil nga nakakaranas ako ng sleep paralysis. Gawa ng nakakapagod na maghapon na yon, ay nakatulog ako nang hindi ko namamalayan mga ilang minuto lang matapos kong mahiga sa sofa. Nanaginip ako. Sa panaginip ko, nagising ako na naroon pa rin ako sa sofa na yon. Pero wala na si Georgie. Iba ang vibes ng paligid. Masyadong tahimik, hindi kagaya ng normal na katahimikan ng gabi. Nakikita ko lang yung TV set sa sala, pati na yung bookshelf. Sa panaginip ko na yon ay kausap ko si Dandan. May tinatanong ako sa kanya pero hindi ko na maalala kung ano. At sa bawat pagsagot niya ay naglalakad ito papunta sa bookshelf. May 2 beses itong nagtungo roon. Nung ikatlo, hinihintay ko siyang lumabas mula roon. Pero imbis na si Dandan ay isang matangkad na nilalang ang bumungad sa akin. Mas matangkad pa ito kaysa doon sa bookshelf. Itim ang buo niyang katawan at pulang-pula yung mga mata niya at meron siyang sungay. Opo Kuya Kira, tipikal na itsura ng isang demonyo na nakikita natin sa mga palabas. Naglakad ito papunta sa akin. Nang makalapit siya, agad niya akong hinawakan sa leeg. Hanggang sa maramdaman kong umaangat na ako. Nakakapit ako sa kamay nito na mahigpit ang pagkakasakal sa akin. Halos hindi na ako makahinga nun at nilalamon na ako ng takot. Sa isip ko ay isinisigaw ko ang pangalan ni Jesus. At doon na ako nagising Kuya Kira. Napabangon ako mula sa pagkakahiga. Hingal na hingal ako habang hawak-hawak ang leeg ko na masakit pa rin. Habang si Georgie naman, masarap na rin ang tulog sa tabi ko. Tama nga ako, nabitawan nga nito ang kamay ko. Hindi na ako natulog pagkatapos noon. Nilabanan ko na lang ang antok at matyagang naghintay sa mga tauhan ni ate. Ang 2 beses naman ay noong habang nagpapahinga ako sa kwarto nila ate. Sumasakit ang dibdib ko ng mga oras na yon. Nakakaramdam ako ng heartburn. Kaya naman naisipan kong mahiga na muna sa ilalim ng upuan nilang Cleopatra na nasa kwarto nila ate. Bukas naman ang pintuan ng araw na yon at dahil tiles naman yung sahig, naging komportable naman ako. Nakatulog po agad ako noon. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas, nagising ako. Pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nararamdaman ko na may kakaiba sa kwarto nila ate. Sinubukan kong igala ang paningin ko at napatingin ako sa kisame sa tapat ng banyo. Naroon siya Kuya Kira. Nakakapit na parabang butiki habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko na naman ang takot sa buo kong katawan. Kagaya ng takot na naramdaman ko
noong una kaming nagkita sa panaginip ko. Dahan-dahan itong gumapang sa kisame papunta sa direksyon ko. Kasabay noon ay nararamdaman ko din ang pagpatak ng luha ko. Hindi ako makapagsalita, ni hindi ako makagalaw kahit kaunti. Habang nakatitig ako sa kanya, sa isip ko ay isinisigaw ko ang pangalan ni Jesus. At dahil doon ay muli akong nakatakas sa kanya. Nagawa ko ng makagalaw. Hingal na hingal ako noon, Kuya Kira. Parang pati paghinga ko ay tumigil din dahil sa takot. Matapos ang mga encounter na yon, napaisip ako kung paano siyang nag-e-exist sa bahay ni ate. Gayong malabo mo namang makita sa ate namin ang ugali o katangian ng klase ng tao na ang tatawag sa demonyo para lang mapabilis ang pag-unlad. Pero may idea po ko, Kuya Kira. Ang mga tauhan po kasi ni ate that time ginagawan siya ng hindi maganda pagdating sa negosyo niya. Ninanakawan siya ng kita ng mga ito o yung mismong manok na tinda ay binabawasan nila. Bale, lechong manok po kasi ang business ni ate na talagang mabenta noon pong nabubuhay pa siya. Tingin ko ang masama nilang hangarin ang nagpapalakas at nagsisilbing pagkain ng demonyo na yon na nakatira sa bahay nila ate. Yun lang po, Kuya Kira. Maraming salamat po sa pagbasa. More power po sa channel mo. Hanggang sa muli po. Hello Boss Kira at mga Kirara. Si Michelle po ulit ito ng Dubai. Nakikinig ako ng bago mong upload habang isinusulat ko ito. Share ko lang yung nangyari recently lang, noong isang araw lang, about sa panaginip ko. Huwag kayong mag-alala, may bumili na ng panaginip ko na to. Sa mga nakakaalam, mahirap maging OFW. Maliban sa mag-isa mong mararanasan ng lahat, ay mag-isa mo ring sisikaping malagpasan ang kung anumang maaaring magdulot ng panganib sa buhay mo. Supernatural man yan o normal na pangyayari. Pakiramdam ko ay merong gustong manakit sa akin. Gustong sukubin ang kamalayan ko gamit ang panaginip. Ilang beses na akong nananaginip na pare-pareho lang ang laman. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagdasal kahit bago matulog. Ewan ko, kinatatamaran ko magdasal lately, kaya siguro nakakaakit na ulit ako ng mga bad spirits. Medyo down at may depression din kasi akong nararamdaman. So mag-isa lang ako sa room ko. Maganda sana kasi sarili. Pero mararamdaman mo ang lahat ng solo. Unang gabi na nanaginip ako, napabalikwas ako. Alam mo yung bigla kang mapapaisip dahil sa reflex mo habang natutulog. Sa panaginip ko kasi, matagal daw akong nakapikit pero ramdam ko ang lahat. Nang binuksan ko ang mga mata ko, ay nasa area ko. Noong una ay banayad na lumilipad lang ako. Tapos biglang nahuhulog na ako. Mabilis ang pagkahulog ko nun. Tapos noong malapit na akong bumagsak sa lupa, doon na ako nagising. Ang lakas ng tibok ng puso ko nun, para akong aatakihin. Hindi agad ako uminom ng tubig. Baka kasi bumara sa lalamunan ko yung tubig. Akala ko panaginip lang talaga yon. Kasi the next day, hindi ako nanaginip. Pero nung sumunod na gabi pa, nanaginip na naman ako. Ganun ulit, nasa ere na naman ako. Noong mahuhulog na ako, pinilit kong mag-isip ng iba. At pagmulat ng mga mata ko sa panaginip ko, ay nasa lupa naman na ako. Madilim ang paligid, pero mausok. Hindi ko alam ang gagawin nun. Nang biglang may sumigaw ng "Takbo!" At mabilis din namang tumakbo ang katawan ko nun. Pero wala akong kontrol. Yung takbo ko para na akong lumilipad. Tapos wala na akong pakialam kung ano man ang tinatamaan ko. Gusto kong makita kung ano yung tinatakbuhan ko. Pinipilit kong makalingon kahit tumatakbo ko nun. Pinilit ko pero matagal pa bago ko magawang lumingon. Pero nung makalingon na ako sa likod ko,
ay may sumalubong sa akin na madilim na bagay. Tapos bigla na akong nagising. Ganoon na naman. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, tumataas ang dugo ko nun. Tapos nung ikatlong gabi na nanaginip ako, ay nagsimula ulit yun sa lumilipad ako. Tapos tumatakbo na ako. Ito naman, tumatalon-talon ako sa huling part. Nagmamakaawa na ako nun kasi napapagod na ako. Tapos biglang may humawak sa likuran ko na parang siya ang humahatak sa akin sa pagtalon-talon. Siya ang tumatalon na parang gusto niya akong ihampas-hampas sa lupa. Hanggang sa magising na nga ako. Ito na yung last day. Akala ko hindi na ako nananaginip kasi sa panaginip ko na yon ay nandoon lang ako sa room ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, normal naman ang lahat. Madilim ang room ko. Ang ginagamit ko na dim light ay yung ilaw ng banyo ko. Bukas ang ilaw nun, pero maliit lang na bukas ng pinto ang ginagawa ko. Nagpabaling-baling ako nun, kaliwa at kanan. Tapos tumihaya ako. Nang biglang nagmulat ng husto ang mga mata ko, may nakita akong nakalutang sa may kisame. Hindi ko ito makita ng husto, pero para ba itong bulto ng katawan ng tao? Pinakatitigan ko pa ito para malinaw kong makita. Nang biglang bumagsak yung bulto na yun sa akin, na saktong-sakto yung mukha niya sa mukha ko. Kakarampot na lang ang pagitan ng mga mukha namin nun. Mata sa mata, ilong sa ilong. Tapos bigla itong nagsalita. Ang tinis ng boses niya. Napahiyaw ako at napabalikwas. Pero nang bumangon ako na yung nasa kisame. At nakikita ko yung katawan kong nakahiga sa kama. Alam kong ako yun. Katawan ko yun. Pero wala akong muka. Tuwid na tuwid ang pagkakahiga ng katawan ko nun na para bang pwesto ng nakaburol na patay. Tapos bigla na namang may nagsalita sa tabi ko. Tinignan ko kung ano yun at bigla naman akong itinulak nito para malaglag. At doon na ako nagising ng tunay. Basang-basa ang unan ko nito. Umiiyak na pala ako. Ang lakas ng hikbi ko. Takot na takot ako. Agad akong bumangon nun. Nagbukas ako ng prayer sa cellphone ko at saka ko yun sinabayan. Hindi kasi ako makagawa ng sarili kong prayers. Ang gulo-gulo ng isip ko ng mga sandaling yun. Hindi ko alam. Baka umaatake lang ang mental illness ko o meron talagang sumasalbahe sa akin. Ilang gabi nang bukas ang ilaw ko sa pagtulog. Pero dahil hindi ako sanay matulog ng maliwanag ang paligid, palaging kulang ang tulog ko. Please pray for me mga kirara. Michelle ng Dubai. Hello po sa inyo. Ako po si AC. Hindi ako madaling maniwala sa mga paranormal. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Around 2018, may mga kamag-anak kaming nagde-declutter ng gamit. Isa sa mga ipinamimigay nila ay isang dog stuffed toy na halos 2 feet ang laki na dating pagmamayari ng pamangkin ng pinsan ko. At dahil 4 years old pa lang ang anak ko noon, natuwa siya nang iuwi namin yon. Sa dami ng stuffed toy na napunta sa anak ko, iyon lang ang kakaiba. Sa umaga, wala namang problema. Gustong gusto yon ng anak ko at halos ginagawa na nga niyang unan dahil malaki at malambot. Pero pagsasapit ang gabi, iba na ang pakiramdam ko. Tuwing napapatingin ako doon sa mata ng stuffed toy na yon, pakiramdam ko tumitingin ito pabalik. Alam kong stuffed toy lang naman yun. Kaya paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka imahinasyon ko lang. Pero habang tumatagal kasi, lalo akong hindi mapalagay. Halos 3 buwan ko ring tiniis yung mga ganoong pakiramdam ko. Kapag nasa kwarto ang stuffed toy, madalas akong managinip ng masama. Minsan naman,
Kahit gising ako, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Dahil doon, inilalabas ko na lang siya ng kwarto bago matulog. Umabot pa sa punto na tinatakpan ko ang mga mata niya para lang magkaroon ako ng peace of mind. Napansin ko rin na sa tuwing papasok ako ng kwarto ay automatic kong hinahanap kung nasaan yung stuffed toy na yon. Kapag hindi ko agad siya makita, kinakabahan ako. At kapag nakita ko na siya, doon ko lang napapansin na parang hindi ako komportable hanggat alam kong nasa loob siya ng kwarto. Sinabi ko pa to sa kuya ko pero hindi siya naniwala. Ang sabi niya, napaparanoid lang daw ako. Sinubukan ko ring paniwalaan yon na paranoid lang ako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko talaga makakalimutan. Kami lang dalawa ng anak ko sa bahay. Naglalaro siya sa sala habang ako naman ay nasa kwarto. Bukas ang pinto nun, kaya tanaw ko siya habang naglalaro. Nasa loob din ng kwarto yung stuffed toy. Nakapwesto sa may bandang gilid ng kama. Habang nakatingin ako sa anak ko, nahagip ko sa peripheral vision ko yung stuffed toy. Noong una, akala ko na malikmata lang ako. Pero paglingon ko, nakita kong gumagalaw talaga siya. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero hindi siya nahulog Wala rin namang hangin na pwedeng magpagalaw sa kanya. Isang mabilis pero malinaw na galaw na sapat para manlamig ang buo kong katawan. Nanigas ako sa kinauupuan ko nun. Hindi ko alam kung ilang segundo kong nakatitig lang sa kanya habang pilit kong hinahanap ang kahit anong normal na paliwanag. Pero wala. Noong araw din na yon, halo na ang takot at inis ko. Kinuha ko yung stuffed toy at itinapon ko kaagad. Hindi ko na hinintay na may iba pang mangyari. Simula ng araw na mawala ang stuffed toy na yon, nawala na rin ang pakiramdam ko na para bang may nakatingin sa akin. Hindi na rin ako nananaginip ng kakaiba o nakakaramdam ng kakaibang bigat sa kwarto. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga yung nakita ko. Baka naman may normal na paliwanag ang lahat ng yun. O baka wala din. Pero isang bagay ang sigurado. Simula noong itinapon ko yung stuffed toy na yon, hindi ko na muling naranasan pa ang pakiramdam na para bang may nakatingin sa akin sa sarili kong kwarto. Ako po si MJ ng Pampanga. Gusto ko lang i-share ang isa sa hindi ko makakalimutang karanasan sa naging apartment ko sa Angeles City. June of 2024, na-promote ako sa work ko sa BPO. At dahil sa special schedule ng bagong role ko, maaapektuhan nito ang kung paano ang magiging biyahe ko papuntang office. 1 AM kasi, kaya sobrang hirap na ng sasakyan papuntang Angeles City. Nakausap ko yung tropa ko na yung kaibigan niya naghahanap ng makakasama sa apartment niya. Kaya naman kahit medyo mahal ang renta, pinatos ko na. Sa kadahilanan ngang kailangan ko na para hindi ako mahirapan sa biyahe. Isang jeep na lang kasi ang sasakyan ko noon papuntang office at nasa 6 minutes na lang ang magiging biyahe ko. 24/7 din ang biyahe ng mga jeep doon. Kaya convenient na convenient para sa akin. Sa may Diamond Subdivision pala ang location ng apartment na to. At medyo may kalumaan na rin yung mga unit. Yung kaibigan ng tropa ko, halos hindi kami nagkakaabutan. Oras ng pasok ko ay siyang uwi naman niya ng apartment. Maayos naman ang lahat ng una, Boss Kira. Mapresko din ang apartment na yon. Kaya hindi ko problema ang pagtulog ko tuwing uuwi ako doon. 10 AM na rin kasi ang uwi ko, kaya hindi ko na rin nadadatnan yung kasama ko doon. Mga 3 months na akong nagsistay doon at wala pa rin naman akong nagiging problema. Nga pala, bukas din po ang third eye ko, Boss Kira. Kaya alam ko na walang ibang entity yung unit namin.
Kaya payapa ang pakiramdam ko doon. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit ko itinuloy ang pag-rent doon. Every week pala, Boss Kira, ay umuwi ako sa amin para sa family time namin. Tapos bumabalik ako sa apartment ng linggo. Pero gabi na yon, mga 7 PM na, ganon. May mga nakikita ako sa labas ng apartment ng unit. Mga payapa lang naman ng mga entity, pero hindi sila pumupunta sa unit namin. Doon na rin ako nagtataka kung bakit ganon sila, na bakit hindi sila pumapasok doon. Nakuwento ko yun sa nanay ko, at ang sabi niya, baka raw malakas ang presence ng Diyos doon kaya hindi sila nakakapasok sa unit. Well, meron kasing Santo Niño yung kasama ko sa apartment. Kaya yun na rin ang iniisip kong dahilan kung bakit hindi pumapasok ang ibang entity sa apartment namin. One time, nadatnan ko yung kasama ko sa apartment. Linggo to, Boss Kira, mga 7:30 PM na din. Tinanong ko siya, bakit ka ako nandoon siya ng ganoong oras? Ang sagot niya lang, kinukuha na daw yung Santo Niño at kailangan nang i-move sa ibang bahay pabalik sa church. Mula nang mawala yung Santo Niño na yon, doon na rin nag-umpisa ang mga bagay na hindi ko nararanasan sa apartment na yon dati. Nag-umpisa yon sa mga nadadatnan kong maitim na entity na nasa sala namin. Nakatayo lang ang mga yon sa tuwing uuwi ako galing work. Hanggang sa may bata nang naglalaro sa hagdan. During stay ko doon, nakilala ko rin yung jowa ko. Nag-overnight siya sa unit namin. Dahil nga 1 AM ang pasok ko, naiiwan siya doon sa apartment. Eto na rin yung time na hindi na rin masyadong nagsistay sa apartment namin yung kasama ko. Kaya most of the time, solo namin yung apartment. May pagkakataon, Boss Kira, nagchat-chat sa akin yung jowa ko na tila daw ba may kumakatok sa labas ng apartment namin. Ang pinagtatakhan ko naman, madalas na bandang 3 AM yon, Boss Kira. Mga ganong oras siya nagchat-chat. Sinasabi ko na lang sa kanya na wag niya na lang pansinin, matulog na lang siya. Siyempre magdasal muna bago matulog. May mga pagkakataon din na sinasabi niya na para daw bang may tumatapik sa pader. Meron ding parang tumatakbo sa baba. Kaya sabi ko, baka sa kabilang bahay lang yun. At dahil nga madaling araw na, kaya dinig na dinig hanggang sa amin. Hanggang sa ako na mismo ang makaranas ng hindi ko maipaliwanag, Boss Kira. Patulog na ako neto. Wala yung jowa ko noon sa apartment. Habang nakapikit ako, may bigla akong narinig na kumatok sa pinto sa taas. Nung buksan ko naman, wala namang tao. Nung pagbukas ko ng pinto, may naramdaman ako na parang malamig na hangin. Pero dahil wala din naman akong nakitang kahit anong entity, hinayaan ko na. Nga pala, Boss Kira, yung kasama ko sa bahay, hindi kakatok yun dahil may sarili siyang susi. At kung nakalimutan man niya, paniguradong i-chat niya ako para pagbuksan siya ng pinto. So bumalik na ako sa higaan ko nito. Pagkahiga ko pa lang, bigla naman akong nakarinig na para bang may jolen na bumagsak sa may hagdan at tumalbog-talbog pa yun. Ang ingay nun, kaya naman tinignan ko talaga kung ano yun. Pagbukas ko ng pinto, ay wala naman akong nakitang jolen sa hagdan. At walang kahit anong bagay ang magkukos ng ingay na yon. So bumaba ako, Boss Kira, para tignan kung nandyan na yung kasama ko. Pero ibang kilabot ang sumalubong sa akin mula paa hanggang ulo. Kasi pagbaba ko, may nakita akong lalaking nakatayo sa may sala. Napakaitim ng entity na yon. Nakatitig lang ito sa akin. Tapos may bata pang naglalaro. Patakbo-takbo ito sa sala, papunta sa laundry room. Napadasal na lang ako noon nang walang hinto sa nakita ko. At para mawala ang takot ko, naglaro na lang din ako ng ML. Hanggang sa hindi na ako nakatulog. Pumasok ako kinabukasan noon ng walang tulog. At yung break time ko noon, itinulog ko na lang sa opisina.
Sa ngayon, Boss Kira, ay hindi na ako nakatira doon. Umuwi na ako sa amin dahil pinag-work from home na kami. Salamat, Boss Kira. Palagi po kaming nakasubaybay ng nanay ko sa channel mo. Hindi ako magaling magkwento, pero susubukan kong maikwento ito sa abot ng makakaya ko. Nakapakinig ako ng ilang hospital stories dito, kaya naengganyo rin akong ibahagi ang ilan sa mga karanasan ko. Isa akong staff nurse sa isang kilalang private hospital sa probinsya namin sa Batangas. Mag-iisang taon pa lang ako noon sa ospital, pero ang dami ko ng kakaibang karanasan. Noong una, sobrang matatakotin ako. Habang tumatagal, unti-unti na rin akong nasasanay. Isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan ay ang nangyari noong November 2008. Katatapos lang ng endorsement namin ng kapalitan kong nurse. Dahil galing ako sa ibang ward, hindi ko pa gaanong kilala ang mga pasyenteng naka-assign sa akin noong araw na yon. Normal na routine naming mga nurse ang mag-rounds pagkatapos ng endorsement. Kasama ang outgoing nurse, pumapasok kami sa bawat room para magpakilala sa mga pasyente at maipasa ng maayos ang endorsement. Pero nung araw na yon, nagmamadali ang outgoing nurse dahil may samba pa raw siya sa simbahan nila. Sabi ko na lang, ako na lang ang magra-rounds. Hindi pa man ako nakakapagsimula, biglang may tumakbo papunta sa nurse station. Yung uncle daw niya, hindi na humihinga. Agad naman akong kumuha ng vital signs machine at pulse oximeter bago ko tumakbo papunta sa room nila. Habang papalapit ako sa pinto, napansin kong may matandang lalaki na lumabas ng kwarto. Naglakad siya papalapit sa direksyon ko, kaya kitang-kita ko yung mukha niya. Ang ikinataka ko, wala siyang kahit anong emosyon sa mukha niya. Kalmado lang siya. Samantalang ang inaasahan ko, dapat nagkakagulo na yung mga kamag-anak doon. Dahil nga ang sabi, hindi na raw humihinga yung pasyente. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, habang ako naman nagmamadaling pumasok sa room. Pagpasok ko, bigla akong nilamig. Dahil yung pasyenteng nakahiga sa kama, siya mismo yung lalaking nakasalubong ko sa hallway. Nagsisiiyakan na lahat ng mga kamag-anak nun. Habang ako naman hindi pa rin makapaniwala sa nakita ko. At matapos nga noon, nakumpirma na wala na talaga siyang buhay. Pagkatapos ng insidente na yon, ikinuwento ko yon sa isa kong kasamang nurse. At ang sagot niya lang sa akin, normal na yan dito, masasanay ka rin. Hindi ko alam kung paano niyang nasabing normal yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang mukha ng lalaking nakasalubong ko. Pangalawang karanasan ko naman ay nangyari noong January ng sumunod na taon. Sa ibang ward naman ito. Night duty kami noon at sobrang tahimik ng shift. Kaunti lang ang census ng pasyente, kaya dalawa lang kaming nurse noon at relax ang duty namin. Nagkakape pa nga kami habang nagpapatugtog ng music sa station. Bandang 1:40 AM, naalala kong may due akong gamot ng alas 12. Alas 2 ng madaling araw. Habang nasa medication area ko at naghahanda ng mga gamot, may narinig akong tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng nurse station. Napalingon agad ako nun, pero walang tao. Ang una kong naisip, binibiro ako ng kasama kong nurse. Lumabas ako para tignan yon, pero wala talaga. Makalipas ang ilang minuto, nakita kong bumababa ng hagdan ng kasama kong nurse. Galing daw siya sa pharmacy, kumuha ng gamot. Doon ako namutla. Halos hindi ako makahinga ng ilang segundo nun. Ibig sabihin, wala pala talaga siya doon sa station nung may marinig akong tumawag sa pangalan ko. Tinawanan niya lang ako habang ikinukwento ko yung nangyari. Sabi niya, normal na lang daw yung ganoong experience sa ward na yon. Pagkatapos niyang maghanda ng mga gamot,
Sinabi niyang pupunta siya sa room 3120 para magbigay daw ng medication. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa kwarto. Ipinagpatuloy ko ang paghahanda ng mga gamot ko. Ilang segundo lang ang lumipas, may tumawag na naman sa pangalan ko. Sa pagkakataon na yon, hindi ko na kinaya. Lumabas agad ako ng station at diretsyong sumunod sa kasama ko sa room na pinuntahan niya. Kunwari tutulungan ko lang siya. Pero ang totoo, ayoko lang maiwang mag-isa sa nurse station. Pangatlong karanasan naman ay kasama ko mismo ang isa sa mga guard namin. Tuwing gabi kasi, umiikot ang mga guard sa lahat ng ward. Noong gabing yun, kailangan kong pumunta sa pharmacy para kumuha ng gamot. Kaya nakisabay na ako kay Kuya Guard. Nasa first floor kasi ang pharmacy, kaya kailangan naming mag-elevator. May isang floor sa ospital na yon na pansamantalang hindi ginagamit dahil under renovation. Dating ward yon ng mga pasyenteng may renal diseases. Habang nasa loob kami ng elevator, biniro ko pa si Kuya Guard. Sana natutulog ka na lang kaysa nagra-rounds pa, no? Nagkatawanan pa kami nun. Tapos biglang tumigil yung elevator. Doon mismo sa floor na under renovation. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sobrang dilim. Halos wala kang makita. Maya-maya, pareho naming narinig ang tunog ng yabag ng mga paang nakasapatos ng may takong. Malinaw na malinaw ang tunog ng bawat hakbang nito dahil nag-e-echo pa yon sa mahabang hallway. Nagkatinginan kami ni Kuya Guard. Wala kaming imikan. Agad niya nang pinindot yung close button ng elevator. Habang pababa na ulit kami, sabi ko, baka kasama mo lang yun ya. Pero umiling siya. Hindi pwedeng may tao dyan. Sobrang dilim ng floor na yan. At bilin sa amin na huwag mag-ground doon dahil nga under renovation pa. Delikado, baka may bumagsak na kahoy o materyales. Hindi na kami nagsalita pa pagkatapos nun. Marami pa akong naranasang kakaiba sa ospital na yon. May mga aninong bigla na lang dumadaan sa gilid ng mata. May mga iyak ng batang maririnig kahit wala namang bata sa ward. May mga gamit na kusang nahuhulog. At kung minsan pa, may mga imahe pang nahahagip sa kamera kapag nagpipicture kami. Sa paglipas ng panahon, nasanay na nga lang din ako. Sa katunayan, ako na ngayon ang natatawa kapag may mga bagong nurse na nakakaranas ng mga ganitong pangyayari. Siguro bahagi na talaga ito ng buhay sa ospital. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagbasa at sana nagustuhan ninyo ang pagbabahagi ko ng ilan sa mga hindi ko malilimutang karanasan. Good day po sa inyo. First time ko pong magbabahagi ng karanasan dito. Junel na lang po ang itawag niyo sa akin. Nangyari po ito noong May 5, 2026. Family outing namin sa isang resort dito sa Imus, Cavite. Bukod sa amin ng asawa ko at dalawa naming anak, ay inimbitahan din namin ang family ko. 3 sa mga kapatid ko ang nakapunta. Maayos at masaya naman ang maghapon namin. Nangyari kasi ang creepy experience namin doon, bandang hapon na. 3:30 PM nung magpaalam ang kuya ko na uuwi na. At yung dalawa ko pang kapatid na babae nag-aanlaw pa that time. Mga 4:30 PM, ako naman ang nag-anlaw. Pagpasok ko pa lang sa male shower room, iba na agad ang pakiramdam doon. Para bang may kung anong presensya. Nasa may bandang sulok ng resort yung shower room na napuntahan ko. May 3 dibisyon yon. Sa gitnang cubicle ako nakapwesto. Wala kasing tubig na lumalabas sa unang cubicle. So nag-umpisa na ako. Habang nagsasabon ako, nadinig kong may pumasok. Maingay kasi yung tsinelas niya dahil basa nga ang sahig. May sabon din kasi yung mukha ko
kaya yung paglalakad lang niya yung narinig ko. Di ko siya nakita. Maya-maya pa, narinig ko na yung lagaslas ng tubig doon sa cubicle. So tuloy lang ako sa ginagawa ko hanggang sa matapos na ako at magbibihis na. Nakasampay lang sa dingding ng division yung isusuot ko doon sa may bandang dulong cubicle. Doon ko na rin isinampay yung mga basa kong damit. Nang di sadyang nahulog sa kabila yung basang underwear ko. Nakakahiya. Nagsorry naman ako doon sa tao na nasa kabilang cubicle. Mukha kasing hindi pa siya tapos. At saka ako nagpaalam na kukunin ko yung nahulog. Humingi ulit ako ng pasensya. Saka ko inabot ng kapa yung underwear ko. Nakakahiya kasi kung sisilip pa ako sa kabila. So nagpaalam ako ulit. Sabi ko, pasensya na boss hindi ko kasi makuha Sisilip lang ako saglit Pagsilip ko, nakita ko naman agad yung kukunin ko. Pero grabe ang panlalaki ng ulo ko nang makita kong walang tao sa kabilang cubicle. Agad ko nang hinablot yung underwear ko nun at natatarantang nagbihis pagkatapos ay patakbo ng lumabas. Mabuti na nga lang at hindi ako nadulas nun. At hindi pa doon natatapos ang pangyayari, Sir Kira. 5 PM na nun nang umahon yung mag-ina ko. Konti na lang din ang tao nun. Sinamahan ko sila sa shower room kung saan ako nag-anlaw kanina. Yun lang kasi ang pinakamalapit sa cottage namin. So sa pagkakataon na yun, pinilit ko na lang na ialis sa isip ko yung nangyari kanina. Tiyak ko kasing matatakot din ang mag-ina ko kapag ikinuwento ko pa yun sa kanila. So sa female shower sila pumasok. Kami lang yung nandoon nun at nasa loob na rin ako para bantayan sila kasi nga alam ko nang meron doon. Habang pinapaliguan niya ang bata, inutusan niya ako. Pinapakuha niya yung mga damit nila para daw doon na sila magbibihis. Hapon na raw kasi at baka mahipan pa ng masamang hangin ng mga bata. Kunin ko na rin daw yung damit niya. Mabilis ko namang kinuha yon at agad ring nakabalik. Pagkatapos bihisan ng mga bata, lumabas na ang panganay ko, nagpunta sa mga tita niya. So kami naman ng bunso ko nasa labas na lang ng pinto. Sabi ng asawa ko, wag daw kaming aalis kasi natatakot daw siya. Sumagot naman ako ng oo. Maya-maya, narinig kong tinatawag niya ako. Kako ano yun? Hindi siya sumagot. Ilang sandali pa, tinawag niya ulit ako. 3 ulit na magkakasunod. Sumagot lang ako ng ano yun, na medyo naiinis na kasi di naman siya sumasagot pabalik. Kaya naman pumasok na kami ng bunso ko at naiiritang sinabi ko na, ano ba yun? Tawag ka ng tawag Tapos ang sagot niya sa akin, ha? Hindi naman kita tinatawag Ang sabi ko lang, wag niyo akong iwan. Tapos nun, di na ako nagsalita. Talagang nagtaasan ng mga balahibo ko nun. Napasabi na lang ako na may multo nga talaga doon. Pinagmadali ko na siyang magbihis at saka ko ikinuwento sa kanya yung nangyari. Hanggang dito na lang po muna. Sana mapili niyo po ang kwento ko. Marami pa po akong kwentong karanasan sa mga paranormal. Nagpapasalamat na rin po ako in advance kung sakali mang mapili at may upload sa podcast mo ang kwento ko. At pa-update na rin po ako para mapakinggan ko habang binabasa nyo. Salamat po ulit. God bless you po. Hi Boss Kira. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nakikinig sa channel nyo. Isa po ako sa mga new listeners nyo sa YouTube. Kaya heto po at naengganyo akong mag-share ng nakakatakot na karanasan ko noong bata pa lang ako. Wala pa akong third eye, Boss Kira. Pero mula nung bata pa ako, nakakaramdam lang po ako ng mga nilalang na akala ng murang edad ko matatawag kong normal. Since ako lang po at ang nanay ko ang magkasama sa bahay. Walang makakausap dahil masyado pong busy ang nanay ko nun sa trabaho. Hindi ko matanong o maikwento man lang sa kanya kung ano ba yung mga nararanasan ko. Kaya ang ending, inahayaan ko lang din na nandyan sila. Tawagin niyo na lang po ako sa nickname ko na Jane.
Nangyari po ang kauna-unahang pagpaparamdam na ito nang nasa elementary pa lang po ako. Grade 1 yon, sa isang public na school sa Bulacan, way back 1997. Yung school po namin na yon ay naging school pa ng mga ate at kuya ko. Yung mga teacher nila ay naging teacher pa nga ng mga anak ng mga kabatch namin sa kasalukuyan. Yung old building po, Boss Kira, ay nahahati sa dalawa. Classrooms ng mga grade 1 to grade 4, canteen, tapos 2 CR. Tapos napapagitnaan po ng building na to ay ang basketball court. At sa kabilang side naman po ay ang building para sa mga grade 5 to 6. Ang room po namin noon, Boss Kira, na grade 1 ay nasa dulo, malapit sa principal's office. Ang bintana po noon ay gawa sa kahoy na jalousie na nakaharap naman sa basketball court. At meron din yung bintana sa kabila, nakaharap naman yun sa likod. Isang maliit na spasyo ng malaking tumpok ng lupa na kasing taas ng isang tao. At mga hinukay na lupa para gawing taniman ng mga gulay. Uso po kasi noon ang gardening sa mga public school. Tapos sa may bandang dulo noon ay ang pader na dibisyon para naman sa mga residential houses. Naabutan ko pa po noon, Boss Kira, yung routine ng may mga group cleaners. So nung araw po na yon, kami na po ang mga naka-assign para maglinis. Bale, 2 lang po kaming magkaklase ang natira sa room noon. Umuwi na po yung iba kasi malayo pa raw yung mga bahay nila. At dahil malapit lang naman ang bahay namin from school, kaya pumayag na lang din kami na lang ang magtutuloy ng gawain. Inayos na namin ang mga kahoy na upuan. Malinis na rin yung blackboard na sinusulatan ni teacher. Nakapagbunot na rin kami ng sahig. Naisarado na rin namin yung mga bintana at nagmadali na kaming mag-ayos at magbitbit ng mga gamit namin para makauwi na. Nung nasa pinto na kaming 2 para ipadlock yung pinto ng classroom, isa-isang nagbukasan yung mga bintana. Tipong sarado, bukas. Napahinto kami ng ilang minuto nun sa tinatayuan namin sa labas. Tahimik kaming pareho ng kaklase ko. Kami na lang kasi ang natitira nun sa klase at wala na din pong ibang tao sa school. Siguro yung guard, pero nasa may gate naman siya. Parehas kaming natakot nun, pero nilakasan namin ang loob namin at tinangka pa naming silipin sa bukas na bintana kung ano ba yung nasa loob ng room namin. Nagulat kami nun kasi gulo-gulo yung mga inayos namin. Yung mga upuan, yung mga libro, mga nagkalat na rin sa sahig. Nag-usap po kaming magkaklase kung uulitin ba namin ang pag-aayos ng mga nagulong upuan at mga nagkalat na libro sa sahig o uuwi na lang muna kami. Nagdesisyon po kaming umuwi na lang muna. Pero sa huling pagkakataon, naglakas loob pa akong silipin yung likuran habang nakabantay yung kaklase ko sa pintuan ng classroom. Baka kasi may nagtitrip lang sa amin. Pero pagtingin ko sa likod, walang tao. Ang naroon lang ay yung malaking tumpok ng lupa na sinasabi umanong bahay ng nuno sa punso. Napatakbo na po ako nun papunta sa kaklase ko, Boss Kira. Tapos nagmamadali na kaming umuwi nun. At kinabukasan, ikinuwento namin yun sa teacher namin. Siguro mga ilang araw, pinabindisyonan yung tumpok ng lupa roon sa likod at ipinaayos na rin para maging daanan. Simula po nun, wala na pong nangyaring kakaiba. Second story ko naman po, nangyari noong high school na ako. Sa bahay naman ito ng ate ko. Doon po kasi ako nakatira sa kanila hanggang sa mag-college ako. Madalas po akong magising ng madaling araw noon. Kalimitan po, 2:50 AM o eksaktong 3:00. Tapos kailangan pang gumising ng 5 AM para naman mag-ready sa school. Bale, hindi po kami nagbubukas ng ilaw sa loob ng bahay sa gabi. Sa garahe lang po yun may ilaw na umaabot din yung liwanag hanggang sa loob ng bahay. Dahil na rin sa refleksyon ng salamin na bintana na mula kwarto papuntang sala at banyo umaabot yung liwanag. Saktong makikita mo lang yung dinadaanan mo. So yun na nga po. Naiihi ako nun. Kaya napilitan akong bumangon. Paglabas ko ng kwarto, may naaninag akong anino
na paikot-ikot sa center table ng sala. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko noon. Baka ka ako namamalikmata lang ako. Pero hindi eh. Nandoon pa rin yung anino na paikot-ikot sa isang lugar. Natigilan ako noon sa labas ng pinto ng kwarto. Ayokong maglakad papunta sa sala. Dahil habang inaaninag ko yung anino na yon, ay mas lalo kong nakikita na naghuhugis ito ng katawan ng isang tao. At ang talaga namang nagpatayo ng balahibo ko ng oras na yon ay wala itong ulo. Hindi na ako nakapagbanyo nun. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga ko. Takot na takot ako nun. Ang kaso, hindi na rin ako nakatulog. Sinabi ko po to sa kapatid ko, pero hindi naman siya naniwala. At sabi niya, baka raw nananaginip lang ako. Kaya naman hinayaan ko na lang yon, Boss Kira. Ikatlong karanasan. Meron po kaming alagang pusa. Puspin po siya. Nakita lang po namin ito sa daan. At kesa mamatay siya sa lansangan, ay kinupkup na lang namin para maging bantay din po ng bahay. Ang pangalan po niya ay Mingming. Bale nung makita ko na may kakaiba siyang ginagawa, ay 3 years old na po siya nito. Kapag hindi po siya nakikipaglaro sa akin o sa mga pamangkin ko, ay nandoon lang siya sa isang sulok ng bahay namin o pupunta siya sa kwarto na para bang may tinitignan. As in titigil siya, tapos titig na titig. Hinahayaan ko lang to nung una kasi iniisip ko rin nun na baka nandun lang din yung laruan niya o baka may daga o kung ano man na nakakuha ng atensyon niya. Naulit po itong routine niya ng ilang araw. Parehong posisyon palagi. May tinititigan siya sa isang parte ng kwarto sa may cabinet. Hindi siya gumagalaw dun na para ba siyang isang statwa. So nilapitan ko siya at kinarga ko palabas ng kwarto na yon. Sa sumunod na araw, anto na naman si Mingming at meron na siyang iniikutan. Pero wala naman akong nakikitang ibang tao roon o kung ano man yung iniikutan niya. Yun bang parang ikinikiskis niya yung katawan niya sa binti para magpakarga? Ganun yung ginagawa niya nun. Ang weird lang nun, Boss Kira. Pero habang pinagmamasdan ko siya sa ginagawa niya, ay nakakaramdam ako ng takot. Lumapit ako sa kwarto na yon para kunin siya. Tinawag ko rin yung pamangkin ko para kunin si Mingming. Pagkatapos nun, lagi ko nang isinasarado yung pinto ng kwarto na yon. Pang-apat at huling karanasan, Sir Kira. Same na bahay pa rin po. Nagpatayo ng tindahan na sari-sari store ang nanay ko. Mabenta ito, lalo na't nagdagdag si nanay ng lugawan na patok sa mga kabataan. May naging suki po si nanay na middle-aged na ginang. Araw-araw po talaga, nandun siya sa tindahan namin at uuwi lang kapag matutulog na or dadating yung asawa niya. Sa akin naman po, okay lang po yun dahil nalilibang din si nanay na may kausap siyang kaedad niya. Hanggang isang araw, hindi na po ito nagpakita sa tindahan. Yun pala, namatay na siya. Umattend po kami sa libing niya noon, Boss Kira. Nagpasalamat sa ilang buwan na pakikipagkwentuhan sa amin. Isang gabi na patulog na kami, naglatag na po ako ng banig noon at nag-ayos na ng unan. Tapos bigla pong umandar yung electric fan. Kasabay noon ay bigla pong nangamoy bulaklak. Amoy ng ilang-ilang. Tinawag ko po agad si nanay noon. Tinanong ko kung may naaamoy ba siyang mabango. Pero wala daw po. At ang nakakagulat pa nun, hindi pala nakasaksak yung plug ng electric fan namin. Kaya imposible itong umandar. Nagbiro na lang po ako nun, Boss Kira, na sana po magdamag na ganon para tipid kami sa kuryente. Pasensya na, Boss Kira, at napahaba yung kwento ko. Paayos na lang din po kasi hindi rin ako sanay gumawa ng ganitong klaseng pagsusulat. Salamat po sa pagbasa at more power po sa channel ninyo.